Ay, si Ma'am po ay isang CEO. Hello, my angel! Kamusta ang lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. And yun, excited na ba kayo na malaman nyo kung ano yung nangyari kanina, yung resulta ng ating unang pasok sa bago nating client. Saglit lang. Sobrang init. Hintayin nyo muna ako, palamigin ko muna ng kaunti. Init. So, ayun guys. So, yun nga, di ba kanina, pumasok tayo sa bagong client natin, unang trabaho. So, sabi ko kasi kay ma'am na itry niya muna ako before kami mag-start ng trabaho talaga na 1 week. So, sabi ko sa kanya na, ma'am, sabi ko gusto ko trial muna ako, magustuhan mo yung trabaho ko, magustuhan mo ako, magustuhan mo yung luto ko. Yun yung sabi ko sa kanya. Tapos, sumang-ayon yun si ma'am. So, kasi nga po, si ma'am ay meron din siyang cleaner doon sa bahay nila, pero once a week lang siya and hindi siya Pilipina. So, siya ay Romanian. Kaunang Pilipina na nag-work sa kanila ng cleaning and cooking also. Okay. So, ito na nga. Excited. So, guys, ito na nga po kanina. So, hindi tayo late, diba? Kasi nga maaga tayo. So, yun. Sabi ko, para kasi nakikita ko na yan si Amo. Kasi, di ba, nag-uusap kami through WhatsApp. So, parang nakikita ko na siya or maybe nakasalubong ko na siya sa New Point. Kasi nga, di ba, tagal ko na nag-work sa New Point. Yung New Point na yun yung lugar kung saan marami mga expat, marami nakatira doon. Bagang parang sa atin, parang subdivision ba? O, di ba? So, ito na nga. Nakapasok na ako kanina. Yan, siyempre, magalang tayo. Ako yung unang nagganyan sa kanya, like chickens, hi ma'am, I said I'm Rona, tapos ganyan, natuwa siya sa akin, naka-smile, tapos pumasok namin sa loob ng bahay, yung bahay niya, isim lang, di naman niya sa bahay nila Emma, kahit doon sa, pare-parehas kasi yan kayo sa style, pero depende na lang kung marami sila mga gamit sa bahay, mga cabinet, mga abu-abubot, mga anik-anik. So, na-shock ako pagpasok ko ng bahay nila, ma'am, guys, kasi nga, ang unang sabi niya sa akin, mayroon siyang 2 anak at 3 anak. Pero hindi na mga maliliit, kundi mga teenager na. So, mga like 13, 14, ganyan pataas. So, hindi na sila masyadong alagain. Nagulat ako kasi may 2 siyang malaking pusa. Asing malaking pusa, guys. Para siyang aso na kataba. So, ayun na nga, nagulat ako kasi sobrang messy ng bahay. Sobrang kalat, guys, ng bahay. Parang walang naglilinis. So, sabi sa akin ni Amo na, Rona, baka masyak ka sa bahay kasi nga makalat. Kasi nga, yung tagalinis nila is once a week lang naman pumapasok sa kanila. And, ang complaint niya sa naglilinis is, okay siya sa pagmamalansya, pero yung linis daw talaga talagang cleaner niya ay hindi daw talaga malinis. Hindi daw talaga yun na. Kaya gusto nilang palitan. So, nag-decide ganito kasi si ma'am ay may lamok. So, guys, si ma'am po ay isang CEO. Diba? Malupit si May Diary. Puro CEO ang aking mga nagiging amo. May-ari siya ng company. At nakita ko yung ID niya. CEO ang nakalagay. So, may mga calling card din si ma'am. At di ko nakita yung asawa niya. Okay, na-meet ko lang yung mga anak niya. So, ayun na nga guys. Sabi kasi sa akin, in-explain sa akin ni ma'am na kaya nag-decide na raw sila na kailangan nila talaga ng help everyday. Dahil nga po, both sila ng husband niya ay may work. And then, kailangan niyang umuwi para sunduin yung anak niya, ihatid, tapos mag-work na naman siya. So, ganun yung scenario nila. So, halos di na makapagluto ng tamang pagkain. Kaya, ang gulo ng rep. Basta sobrang kalat ang tambak ng hugasin, guys. Gabundok. Alam mo yung kawali na siguro may mga 4 na kawali sila. Lahat nandun. Yung mga kaldero nandun. Hugasan. Yung hugasan nila, parang alam mo yung matagal ng gatas na parang nilulumot na. Kasi sila guys dito, hindi naman uso sa kanila ang hugas-hugas ng plato dito. Kasi sinasalpak lang talaga sa machine dito. So, pag-check ko ng machine, puno. Kaya pala hindi sila makapaghugas kasi nga puno. So, wala rin time sila, ma'am. So, sabi sa akin, Rona, that's why we decide to
get a new girl or new helper na tutulungan sila araw-araw at ipagluluto sila ng dalawang klaseng pagkain. So, ito na nga. So, sabi ko kay ma'am sabi sa akin ni ma'am na, Rona, una-una nagustuhan ko agad. Sabi niya, Rona, tinan mo yung fridge, marami naman ng pagkain, may coffee, kahit anong pagkain. Kung anong gusto mong kainin, kumain ka lang, gusto mo magkape, ano ka ng kape, gusto mo ng juice, kumuha ka. Basta kung anong pagkain magustuhan mo, kumain ka lang. Huwag kang mahihiya. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. So, number 1, check agad ako doon, no, 'di ba? Number 1, check yun agad kasi yun yung mga inaantay ko na hindi sila madamot sa pagkain or kahit sa paghingi ng tubig. Ang kagandahan doon, guys, yung tubig nila ay meron silang yung faucet nila ay tubig na talaga. Ano bang tawag doon? Comment down below. Yung talagang malinis na yung tubig nila. Hindi ko alam, nalimutan ko yung name eh. So, sabi sa akin ni ma'am na, okay Rona, kasi aalis pa ako na mga 1 o'clock. So, ikaw na ang bahala dyan. Aakyat na raw siya sa taas kasi may work pa siya. So, nung umakyat na si ma'am, basta sabi niya sa akin, ikaw na ang bahala. Binaban niya rin ako ng pour iron ng clothes. Sabi niya sa akin, Rona, dito ka lang muna sa baba. Sa ground floor ka muna mag-start ng cleaning and hindi mo kailangan pumunta sa second floor and third floor. So, for today, ito lang ang lilinisin mo kasi ito talaga ang sobrang kalat at sobrang messy. Kusina at salas talaga, guys. Sobra talaga. So, CR, ay nako, ewan ko lang, guys. Hindi tayo basta guys, ay nako, alam nyo na yung maduming bahay ganun. Kasi nga may pusa pa sila. So, ang inuna ko agad kasi nga, kailangan ko magluto. So, tinanong ko si ma'am, ano ba lulutuin natin? Para at least, kasi nga tumatakbo po yung oras, 5 oras o 5 to 6 hours lang ako sa kanila. And hindi ganun kadali ang pagluluto, guys. Depende ko anong gusto niya. So, sabi ni ma'am, magluto ako ng chicken soup. May breast sila doon and schnitzel. Natuwa ako kasi sabi ko, schnitzel. Sisiw lang yan sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, anong gusto mo bang klase ng luto ng schnitzel? Kasi maraming klase ng pagluluto ng schnitzel. So, merong sa egg lang siya na nilalagay yung di ba, tinutudtod yun. Tapos, nilalagyan siya ng asin and paminta. Tapos, paprika. Depende sa iyo. Meron namang iba na asin lang. Katulad ng asawa ko, asin lang. At saka yung breadcrumbs. Yun lang. Ako naman kasi nilalagyan ko talaga yun ng egg at nilalagyan ko ng palasa yung manok para as in lasang-lasa talaga pag kinain mo. So, iniisa-isa ko yun. Nilalagyan ko ng asin at paminta. And then, paprika. So, sabi sa akin ni ma'am, ikaw na ang bahala raw na kung ano yung gusto mong gawin. Basta kakain kami niyan. So, sabi ko, hindi sila maselan sa ano. So, hinayaan lang ako ni ma'am. Ako na ang bahala. Ang inuna ko agad talaga, guys. Sabi ko, ma'am, hugasan ko muna to kasi ang hirap-hirap gumalaw. Ang dami nakatambak sa lutuan, sa lababo, tambak. Ay, nako. Sabi niya, Rona, okay, ikaw na ang bahala kasi akyat na siya. So, yun nga, guys. Ang ginawa ko muna ay naghugas muna ako. Tinanggal ko muna, in-empty ko muna yung machine ng hugasan. Pinangsalansan ko. Hindi ko nga alam. Hindi ako tinuruan ni ma'am kung saan yung plato o ganyan-ganyan. Huli na niya sinabi sa akin. So, ako na naghanap, guys, kung saan yung platuhan, yung lagay ng kutsara, yung mga kaldero. So, in-empty ko siya. Hinugasan ko naman yung isa. Sinalang ko na naman. Nakadalawang salang ako, guys, ng hugasan. Imaginein mo, guys, sa dami nila ng gamit. Siguro kumakain lang sila tapos nilalagay lang nila sa lababo, kukuha na naman sila. So, ganun yung senaryo nila. So, yun nga, naayos ko siya, nalinis ko siya. Tapos ang puti-puti ng kanilang lababo, guys, yung tiles, sobra ang itim. So, ang ginawa ko, dahil may AC sila, yung AC na parang Clorox sa atin, inisprayan ko yun, pumuti, luminis. Tapos, yun, nag-start na ako magluto. Chicken soup, guys. Yun, maraming nag-suggest sa akin ng chicken soup. So, chicken soup yung ginawa ko kasi yun yung mas madali, convenience ba. So, yun, mas matrabaho lang kasi yung schnitzel, guys, kasi kailangan mong hiwain pa ng kaunti na manipis, kailangan mong pantodorin, isa-isahin mo palagyan ng asin. So, medyo kinain yung oras ko doon sa pagluto ng schnitzel. So, yun, guys, nung natapos naman, nung nasa schnitzel naluto ko na yung soup. So, nung nasa schnitzel na ako, habang nakasalang yung schnitzel, tuloy ang linis ko sa lababo. Tuloy, after nung lababo naman, punta naman ako doon sa salas, sa kainan nila, sa table. Naghasi ako lahat ng mga palaman,
kung anik-anik. Tapos yung ang dami, yung mga tinapay inayos ko, yung bar, maliit na bar, in-empty ko yun. Inisprayan ko ng Ace para malinis, tingnan. And then, yung mga sulok-sulok guys, ang iitim, alam mo yung, di ba ito, yung ilalim nito, sobrang itim no, nang ginawa ko, inisprayan ko ng Ace, and yun guys, pumuti talaga sila, sobrang linis. Tapos, dumating si ma'am sa anak niya, nagulat siya, sabi niya, wow, sabi ni ma'am, wow, sabi niya, sobrang linis, nagbago daw yung bahay nila, parang iba na raw yung ambience. Kasi makikita mo talagang bahay na malinis, wala na yung mga damit-damit na nakatambak dyan sa lamesa, nakatambak dun sa upuan, nandun sa sopa. Inayos ko siya guys, pati yung tambakan nila ng mga gamit, inayos ko din kahit di sa akin pinapalinis. Pinantanggal, basta ko ano guys, yung mga nasa lababo, yung mga appliances nila, yung kapihan na medyo mabigat, yung initan, ano ba yung oven, yung initan ng tubig, pinangbuhat ko siya at nilinis ko. As in, guys, pagtingin ko talaga sa ilalim, mga itim-itim na ba, na mga lawa-lawa, na hindi nalilinis siya. Hindi ko alam kung paano nililinisan yun nung cleaner nilang Romanian. So, tinanggal ko siya in-empty, inisprayan ko yung mga appliances nung pangtanggal ng grease at yung Ace, pinagsabay ko siya. As in, mukhang bago talaga guys. Tapos pinunasan ko siya ng basahan. Tapos next ay yung papel. Yung kitchen na paper. So kumintab siya, luminis. And then yung yung loob ng tapos guys, yung yung loob ng oven, tinanggal ko kasi sobrang dumi ng oven nila yung loob. So tinanggal ko siya and binabad ko siya sa tubig. Yung lutuan nila, inisprayan ko yun guys para matanggal yung mga grease-grease, yung sobrang dumi nung dalawang bakal na nakaganyan, diba? Tapos alam mo ba na matagal na nagtatrabaho sa akin yung si na mahabang oras, ikaw ilang oras lang pero ang linis ng bahay. Yung lababo, yung mga ilalim, yung mga appliances niya ay nagmukhang bago. Kasi nga hindi nila din nililinis kasi hindi mo lang dapat naman iasa yan guys sa tagalinis mo. Ikaw yung may-ari ng bahay, kapag mamakita kang dumi, linisin mo na. Ganon, di ba? So, ang ginawa ko para magmukhang bago yung kanilang lababo, yung dingding ng ganito, inisprayan ko talaga siya ng Ace. Kasi ang tindi ng Ace, guys, sobrang galing sa panglinis ng Ace. Kahit, universal kasi siya kahit sa mga wood, pwede din siya na pantanggal ang mancha. So, yun, nalinis ko siya, guys, linis ko yung CR, as in binabarang ko talaga siya nung panglinis kasi ang bahaw alam mo yung amoy ihi ng pusa na amoy tae dun sa loob ng CR kasi nga dun nila nilagay yung taihan nung pusa. So yun, nilinis ko rin yun, minap ko, binakyum ko hanggang sa labas, hanggang sa sapatosan nila na sobrang daming sapatos nila guys, yung alam mo yun. Tapos sinalansan ko ng maayos. Wala kang makikitang sapatos na sa baba. Nang pag-enter mo ng pinto, natambak ang sapatos, inayos ko, sinalansan ko lahat para pagkita agad ni mama, ang linis. Pati yung pinto, inisprayan ko rin ng Ace kasi ang daming mga bakat-bakat ng dumi. So, yun. Pati handle ng pinto, ayan, nalinis ko lahat guys. Sabi niya, Rona, you're still here. Sabi niya kasi nung umalis siya, Rona, kapag tapos ka na, pwede ka nang umalis, i-message mo lang ako kung anong oras ka natapos, and then, sisend ko sa iyo sa bangko, sa Revolut. So sabi ko, okay ma'am, no problem. Kaya lang guys, hindi ako pwedeng iwan yung bahay na madumi pa ba, yung may nakikita pa akong hindi maganda sa mata ko. So nililinis ko, no, naabutan ako ni ma'am doon, kasi 9:30 ako pumasok, so dapat 6 hours is 3:30 din ako matapos. Kaya lang 3:30 na nandun pa rin ako. Sabi ko, ma'am, I need to finish this. Sabi ko, kailangan ko siyang tapusin talaga kasi nga parang hindi ako naglinis niyan kung may makikita pang madumi pa. In-empty ko lahat ng lababo, lahat ng hugasin, tapos may natira pa doon sa machine kasi nga winawash ko pa siya. Yun yung ginamit ko sa pagluto. So yun, tuwang-tuwa si ma'am. Tapos kasi may basurahan, di ba? Yung likod ng basurahan, sobrang dumi nun. Hindi ko alam kung bakit din nila nililinis. Nalinis ko rin siya, pumuti din siya. Pati basurahan, guys. So,
basta sabi sa akin ni Ma'am Rona, balik ka dito sa Friday kasi nga bukas may gagawin sila. Babalik ulit ako sa Friday sa kanila. Tapos siguro by next week, ayusin na namin yung schedule namin. Kasi kailangan niyang kausapin. Bukas papunta dun yung cleaning lady niya na siya lang, yun daw yung pag-ironin. So sabi niya nakakausapin na nila na mag-stop na siya mag-work. Kaya lang nakakawa din naman kasi matagal na yata yung nag-work sa kanila. So kakausapin niya na mag-i-stop na kasi nga ako na yung papapasukin niya ng regular. Tapos guys, ito pa ha, ang schnitzel na gustuhan nila. Sobrang sarap. Sabi niya, Rona, it's so tasty, your schnitzel and soup. Sobrang nasarapan sila. Sabi ko, masasarapan talaga sila sa schnitzel kasi nga, guys, yung client ko na artista na singer is, yan yung laging request sa akin, yung schnitzel. So, marami pa ako mga pasabog na lulutuin sa kanila na mga nagustuhan ng amo kong Romanian dati. Yung sili na kinakat yung ulo niya, tapos nilalagyan yung karne, yung mix na yung karne na beef, rice, and kaunting vegetable. Nilagyan ng tomato sauce. Sobrang sarap nun sa kanila. Tapos, pag lulutuin mo siya, lagyan mo siya ng patatas na mga buo. Yun yung gagawin ko pa. Saka yung soup na smash meat, nalagyan mo ng konting kanin, tapos bibilugin mo. Ganun sa ginagawa ni Petro. Kasi nakakuha ko ng idea, guys, doon kay Petro. Lahat. So, yung guys, and all in all, nagtagumpay tayo sa ating trabaho ngayong araw na to at maraming salamat sa suporta nyo at sa pag-pray nyo na sana makuha ko yung job na to. Kasi nga guys, kahit na nakausap na ako ni Ma'am sa message na kukunin ako, syempre, hindi pa rin siya sure na makukuha ako. Depende sa performance ko, sa unang work ko, kung magustuhan nila. Kasi nga, meron silang regular na nagtatrabaho sa kanila na once a week. So, syempre, sino ba naman pipiliin nila? Mas kilala nila yung kesa sa akin. So, nakita naman nila at na-impress sila sa trabaho ng Pilipina. So, sabi niya, first time niya talaga mag-accept ng cleaner na Pilipina and very satisfied sila. Sobra. So, guys, proud to be Filipino. So, yun guys, maraming salamat talaga sa suporta nyo sa akin, sa pagpapalakas ng loob ko. Yun, maraming salamat. So, meron na naman tayong trabahong regular and hindi ko alam kung hanggang kailan naman to. Pero sabi naman sa akin ni Ma'am, gusto niya na pang matagal ng trabaho. So, at least meron tayong regular na trabaho na Monday to Friday. So, may sasabihin pa ako sa kanila by Friday or Monday na gusto kong sabihin sa kanila dahil wala na kapag sila ay nagbakasyon, kailangan na bayaran din nila ako kasi nga mababakante yung araw kapag hindi nila ako binayaran. Syempre maghahanap ako ng ibang client para mapunan yung araw na yun. So yun yung request ko sa kanila kasi normally guys dito po sa Romania, kapag cleaner ka tapos umalis yung mga client mo, yung iba na katulad kong part-timer is walang bayad yun. So, kailangan mo makipag-usap sa client mo na ganito, na kapag umalis ka, kailangan babayaran mo rin yung araw ko. And one thing pa guys, bibigyan ako ng sariling susi ni Madam. So, yun ang sabi niya sa akin, Rona, I will give you 1 key for the house. So, anytime you can enter the house. Oh, diba? Sabi ko, Madam, alam nyo ba na ang client ko ay matagal na ako naglilinis kila Emma, yung dulo ng bahay nila. Sabi niya, really? Sabi ko, yes. Sabi ko, matagal na ako naglilinis dito sa New Point, iba-ibang bahay dito, kilala na ako dito. So yun, kaya siguro na na rin siya, nagtiwala siya. Kasi recommend yan ng client kong, yung client kong palis, na-recommend niya ako. So yun guys, I'm so happy today, kahit sobrang pagod. Asing napapailing-iling na lang ako guys na grabing kalat. So all in all, pasado tayo guys. So, iba talaga po magtrabaho ang mga Pilipina. Malinis talaga, pulido, hindi man mabilis. Pero, aalis tayo na malinis yung bahay na nililinisan natin. So, yun guys. Ganito lang ang ating video. Kasi kailangan ko rin magpahinga. Maraming salamat, may Angel. Hindi ko man kayo kamag-anak, hindi ko man kayo kakilala ng personal, hindi ko man kayo kadugo. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo ng buong puso sa pagmamahal nyo sa akin, sa pagmamahal nyo kay May Diary, sa pagmamahal nyo sa mga anak ko, sa pamilya ko.
Maraming salamat and God bless you all. Bukal po sa puso ang pasasalamat ko sa inyo. Hindi nyo lang alam. God bless. Bye. Good night, guys.